Hi everyone! Good morning! Good morning! Ayan, kumain na ba kayo? Yes! Ayan, so good news kami, hindi ba? Ayan, so kami, anyway po, again, my name is Jenny Tizon, all the way from Mindanao. Sinong Bisaya dito? Hi! Ano patingin kung Bisaya ba talaga? Ayan, basta Bisaya. Kahit Gapo. And anyway, I'm former government employee po. Naging government employee po ako sa amin sa Dipolog City Tourism. And then, after 3 years, na-involve po ako dito sa multi-level marketing o sa previous natin na company. Ayan, so, masyado kayong seryoso, hindi ako artista. Masyado kayong seryoso eh. Actually, hindi ko nga din alam ba't nandito ako eh. Sinabi lang sa akin ng mentor ko na mag-share daw ako kasi naka 6 figures na ako. Sino ang gusto ng 6 figures? O, paano yung hindi tumaas ang kamay? Ha? Ano? 7 figures. And sino yung gusto ng 6 figures income? Yes! Ayan, so anyway po, dalawang beses na din po ako nag-cheque. Hindi naman siya ganun kalakihan, pero tamang pang-kape-kape lang. Pang-kape-kape. Tapos, mamaya, mag-claim ulit ako ng cheque kasi gusto ko ulit magkape. Gusto niyo ba yun? Yes! Ayan, so anyway po, sino ba naka-attend last time yung nag-talk si Sir Jurgen? Ayan, ay wala kayo? Ayan, so tayo actually halos lahat naman tayo naka-attend doon. Naalala ko lang before yung sabi niya na belief. Kung ano daw yung belief mo, yun yung mangyayari. So sabi niya, konting kwento ko lang kung ano yung realization ko sa sinabi kanina last time ni Sir Jurgen. Sabi niya, your belief will be the boss sa buhay daw natin. So sabi niya doon, depende sa'yo kung negative or positive yung magiging belief mo sa sarili mo. Sabi niya, kung nalalakihan ka sa 200,000 na executive, hindi ka magkakaroon ng pay-in na executive. Tama ba? Yes! Tama ba? Yes! Ayan, so, na-realize ko after that, sabi niya, paano ka magkakaroon ng pay-in ng 200,000? Nalalakihan ka nga sa 200,000. So, every time ko kasi umaten ako ng training, I'll make sure na nag-i-anti-cap ako para meron pa akong na-absorb na bago sa sarili ko. Kasi ang every time na may speaker, tapos nakaupo ko dyan, talagang feeling ko ako yung kinakausap. Para nakokorek ko yung sarili ko. Tama ba? Yes! Ayan, so sabi niya, so na-challenge ako. Kasi po, ang mga pay-ins, mga directs ko po, mostly consultant saka directors. So, hindi pa po ako nakakapag-join ng associate saka builders. So, doon po siya naglalaro. And syempre, sino ba naman ang ayaw makapagpapay ng executive? Tama ba? Yes! Gusto ba natin ng executive? Yes! Yes, so, ginawan ko po talaga siya. Inano ko, challenge ko yung self ko. Sabi ko, sige, ang una kong ipepresentan after nung training na yun ni Sir Jurgen, sabi ko, dapat executive. Yung ano ko, yung una kong bagsak o yung offer ko. So, good news, kinabukasan, nandun nga si Mentor Brian Bibe. Palapakan naman natin yung Mentor Brian. Sabi ko kasi, pag nagpe-present ako, gusto ko, nandun yung mentor ko, gusto ko may nakakarinig para nakukorek din ako. Tinatanong ko talaga siya, Mentor, kamusta yung presentation ko? After nung nag-present ako ng executive, alam niyo ba kung anong sabi niya? Pag nung tinanong ko siya na, Mentor, kamusta yung presentation ko? Sabi niya, masyado ka excited. Alam niyo ba kung anong sagot ko? Ano? Ano? Alam niyo?
Ayan, palakpakan naman natin, guys! Ang sarap ng agad ng executive, si Sir Anthony Ibanez! Good morning! Good morning! Okay. Lahat ba member na? Yes! Lahat? Okay. By the way, okay lang magpakilala ako? Yes! Okay lang ba? Yes! Anong meaning nito? Familiar kayo? Yes! Anong meaning? By the way, my name is Anthony Ibanez, di ba? Bakit ba sa International? Yes! Ay, purpose eh, di ba? Sabi ka na Sir Jordan, ako na may-ari nito. Okay, good morning! Good morning! Sino yung mga hindi nakakilala sa akin last mo? Doon ko hindi ko rin po kayo kilala. Diba? Anyway, okay na ba magpakilala ako para mas maganda yung communication natin? Yes! Ako po si Anthony. Hi! Hello! Hello! Hi! Sino mga taga Quezon? Quezon Province. May kababayan ba ako? Ayan, mga kababayan ako. Walang tamad sa Quezon, di ba? Ayan, tagkawayan Quezon po. High school graduation lang yun natapos. Di ba? Di ba pag probinsya, pag graduate ka ng high school, pwede ka na magtrabaho, tama ba? Yes! Pupunta ka ng sa either Laguna, Cavite, Manila, Bulacan. And pagpunta ko ng Laguna, Cabuyao, Laguna, nakapagtrabaho po ako. Background ko po, dating janitor, dating pahinante, naging forklift operator. Ang dami kong experience na ba? 10 years po ako naging empleyado. Sa 10 years po na yun, may naipon naman ako. Tanungin niyo kung ano. Ano? Isang magandang asawa, tapos dalawang anak. Pero savings, wala. Diba? Hindi yung mga dating empleyado, taas kamay. May ipon? Wala. Wala. Parehas tayo. Diba? Ibig sabihin, yung lagi na ipon ko sa magandang asawa, dalawang anak. Yan. At ang dalawang story short, may nasa 14 years na pa ako sa ganitong industry ng business. Ayan. And dun sa previous, talagang naging successful tayo doon. Di ba? And naging ano din, kumbaga up and downs. And buti na lang po, biglang dumating si Ascendra. Wow! Okay naman pagkakalaman. Alam niyo po, nung kinausap ako nung napakagwapo na mentor ko, di ba? Isa po siya sa founding partners. Kilala niyo po ba siya? Yes! Di ba? Itsura pala niya mapapahawa ka na. Okay naman, palapakan natin yung mentor ko, Will Bulawin. Guys, ito ang kwento lang. Nung share niya sa akin yung Ascendra, pinakita niya sa akin yung mission, pinakilala niya kay Sir Jordan, pinakausap niya kay Sir Jordan. Nung kinausap ako ni Sir Jordan, grabe, yung eagle ko bumalik. Ibig sabihin, sa past, kung paano ako nagsimula doon, yun uli yung naramdaman ko dito. Ibig sabihin, nakita ko talaga, sabi ko, yung magiging future ko dito. Kung ano yung naging resulta ko sa past, di ba? Sabi ko, magta-times 10 dito. Wow! Ito yung good news. Alam niyo guys, yung mga nakapag-create ako ng maraming resultado din, mga MC, and nawala na sila before. And nung nakita ulit nila yung isang Ascendra, and nakita nila yung mission ng company,
kasama ko po sila dito ngayon. Kaya kung po lahat sila, yun po yung maganda. Diba? And wala pa akong may share ako sa Sendra kasi nasa 1 month pa lang tayo. Pero isa lang ang masasabi ko. This year 2025, nasa kalagitnaan na po tayo, meron pa po tayo 6 months. Tama po ba? Yes! Meron pa tayo 6 months. Yung 6 months na yon, kung ano yung action na gagawin natin, kung itotodo natin yung hataw natin, I'm sure sa darating na Christmas, masaya yung Pasko. Sabi nga ni Sir George and ni Joseph B, yung 3 months talaga. Ngayon, yung 3 months, bakbak talaga hataw. Diba? Dahil na may promo, tama ba? Yes. Nakaka-inspire si Ma'am kanina. Di ba puro executive? Imagine isang executive lang, meron pa 70,000. Di ba? Nakakakilig ba pag gano'n? Yes! Ilang executive lang, 5 executive lang, pwede kang kumita ng 1 million, tama ba? Di ba? Yung pairing pa. Imagine. Kaya guys, hindi ko na pahabain pa, pero meron akong kwento sa inyo bago ako magtapos. Okay lang ba yun? Yes! Lahat ba tayo may pangarap? Yes! Lahat ba may dreams? Yes! Sino may mga pangarap? Taas ang mga. Yes! Si Juan. Si Juan na naman. Ayan. Si Juan, mataas yung pangarap niya. Alam niyo yung pangarap niya? Tanungin niyo ko. Ano? Ano? Pangarap niya makakain ng lechon manok. Wow! Di ba? Kasi bakit? Nakatira siya sa bukid and hindi pa siya nakakain talaga ng isang buong lechong manok. Ngayon, dahil pangarap niya yon, bumaba siya ng bayan. And may nakita siyang lechonan. Alam niyo kung anong pangalan ng lechonan? Ano? Don Manuel Lechong Manok. Oh. Diba? Ngayon, nakita niya yung lechonan. Siyempre, ang daming lechon, tama ba? Yes! Tinignan niya yung lechon, tinititigan niya talaga. Tinititigan niya yung lechon. Ngayon, tumagal siya doon. Nagulat yung may-ari ng lechong manok. Sabi sa kanya, "Uy, bata, kanina ka pa nandyan. Di ba? Kanina mo napapansin na tinitignan mo talaga yung manok. Di ba? Baka gusto mong nakawin," sabi ng may-ari. Hindi umiibig yung bata. Hinayaan na lang ng may-ari. Lumipas yung 2 oras. Sabi nung, nakita ko yung may-ari. Sabi, "Uy, bata, bakit nandyan ka? Kanina ka pa dyan? Di ba? Bakit kanina mo pa tinititigan yung lechong manok?" Ngayon, hindi nagsasalita yung mga. Lumipas yung 5 oras. Andun pa rin yung bata. Dahil pangarap niya, gusto matikman yung manok. Nakatitig lang talaga siya. Parang kayo, nakatitig sa akin. Yes! Yes! Kung ano yung mag-ibig lang. Nasa na ba ako? Natitig siya doon sa lechong manok. Nagalit na yung may-ari ng yung lechong manok. Kinuha yung itap, yung pantagtad ng manok. Kinuha, daladala, lumabas. "Hoy, bata, kanina ka pa dyan. Kanina mo pa tinititigan yung manok ko, yung lechong manok ko. Ano ba gusto mo?" Di sumagot na yung bata. Sabi ng bata, "Pangarap ko po kasi yung makakain ng lechong manok. Sa talang buhay ko, hindi pa po ako nakakain yan." Sabi ng may-ari, "Oh, pangarap ko pala. Bumili ka." "Wala nga po akong pera." Sabi ng bata. Yung pala, umalis ka na. Hindi pa rin umalis yung may-ari yung bata. Di yung may-ari nung lechong manok, nagalit. May dalang itak, di ba? Yung pangtatad ng manok. Di pumasok sa loob. Kumuha ng isang lechong manok. Kanadala sa labas. Sabi dun sa bata, "Oh, bibigyan kita ng lechong manok. Pero lahat ng gagawin mo dyan, gagawin ko din sa'yo. Dito mo kakainin yan." Sabi dun sa bata. Di hawak-hawak ng bata yung lechong manok. Siyempre, sabi ng may-ari,
Kung anong gagawin niya sa manok, ganun din ang gagawin sa kanya. may dalang kita. Siyempre, pag pinutol niya yung legs, ano naman yung masarap, di ba? Pag kinain niya, puputol. Pag pinutol mo yung legs, puputulin ko rin yung legs mo. Hindi ako nagtakot yung bata. Alam mo, tinitigan ng bata yung manok. Wala pa siyang ginagawa doon, ha? Tinitigan. Sabi, pag kinain ko yung ulo nito, puputan din yung ulo. Pero wala pa siyang ginagawa. Alam mo yung bata kung ano yung ginawa? Alam mo yung ano? Binaligtad. Di ba yung puwet? Sinitsip yung puwet. Ayan, di ba anong sabi ng may-ari? Kung anong gagawin? Gagawin din. Ay, sisipin. Sabi ng may-ari, o sige, sa'yo na yan, umalis ka na. Di ba? Siyempre, ayaw niyo masipsip, di ba? Anong moral lesson sa kwento? Wala lang, kwento lang. Diba? Hindi, ibig sabihin, yung bata may pangarap. Tama ba? Imagine, kahit wala siyang pera, nakuha niya yung pangarap. Kayo ba, may pangarap din? Yes! Ay naniniwala ako, basta sipag, hataw, consistent lang. Diba? Tuloy-tuloy lang. Darating yan tayo, yung pangarap natin. Makakuha natin dito sa atin. Okay? Yes! Okay. Tapos na pa ako, pero bago ako magtapos, okay lang pabigyan ko kayo ng 3 tips. Kasi nagbibigay talaga ako ng 3 tips bago ako mag-exit sa stage. Okay lang ba yun? Yes! Alam niyo ba kung ano yung unang tips? Yes. No. Tanungin niyo ako. Number 1. Tuloy ka lang. Yes. Number 2. Tanungin niyo kung ano? Tuloy ka lang. Number 3, tanongin niyo kung ano? Tuloy ka lang. Dahil one day, dito sa Asentra, makakuha natin yung mga pangarap natin. Good morning. Thank you. Ay, Gabriela din pa eh. Diba kung bumata o parang lalaki din eh, diba? So, hindi ko na papatagalin. One of the EI pioneer din, syempre, please help me welcome Ma'am Marisa Wino! Good morning! Good morning! Hi! Hello! Hi! Andyan pa ba kayo? Yes! Isang palakpak nga dyan. Palakpak na kayo man! Hindi yan naman! Ay, meron tayo yung mga palakpak. Grabe naman yun. Ayaw talaga. So ayan, by the way, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I am Marisa Mendoza Cudi and former OFW po ako. Pataas ka ng kamay ng OFW din. Yung aminadong maganda at puli na OFW. Ay, naiyak pa. So ayan, naano din po ako. And syempre, yung may share ko lang po dito, as OFW po, sa lahat ng mga OFW, sobrang ganda na nangyari sa akin sa ganitong industry, sa ganitong sistema. Okay? Kasi may mga bago ba? Marami, di ba? Bago OFW. O mukhang bago. Grabe. Ang seryoso. Ayan, so, nung unang nagpunin pa lang po, kumita na ako ng 6 figure. Yan, yabang ko. Ayan. Parang sa akin kasi, di ba? Ang sahod ko dati sa ibang bansa, in 30 days, 1 month po yun, 20,000. So, very grateful ako kasi nakilala ko yung ganitong opportunity. At ngayon, sa Ascendra, ang pinaka-grateful na nangyari sa akin sa pag-network ko, napakaraming kumita under sa ilalim. Okay? Dito, kasama ko pa lang na nandito, may mga nag-6 figure na maliban sa akin. Grabe naman yun. Diba? May dalawang na dito, si Prof. John Paul, I think, magsi 6
sa ano lang nila, pairing, yan, di ba? Sino ba yung mga grupo? Yan, so ano talaga para sa akin, kasi yun naman ang pinaka-goals natin is tumulong. Para sa akin, simula nang nag-start ako dito, especially sa lahat ng mga OFW, pinaka-goals natin is makapagpa-uwi tayo for good, tama po ba? So may sinundo na naman kami kagabi and magpupul tayo, ayan. Congrats kay Prof. Joanna. Ayan, syempre. Kasama na namin yan. Sabi ko, every time naman napapauwi po ako na OFW, under sa ilalim, very grateful po ako kasi ini-imagine ko na maging katulad ko po sila. Okay? Ini-imagine ko na kung ano man yung nangyayari sa akin, yung mas maganda pa yung mangyayari sa kanila. Yun yung pinaka-goal. Kasi bakit? Hindi mo naman totally matutulungan yung OFW kung mapapauwi mo lang yan na hindi yan kumikita, tama ba? Yeah. So dapat, kasama mo yan, kasabay mo yan, hahataw yan, at kung ano man yung narating mo as-apply, marating din nila. Yes. Tama? Yun yung pinaka-punto. So, thank you so much. Ngayon, excited ako sa pag-i-start ng community natin, and excited ako, especially sa buong grupo ko. Shout out! MAI, syempre, under kay Mentor Elmark Simbulan, very proud po ako sa grupo nila. Proud na proud po ako dyan. Wala po ako ngayon dito kung wala sila. And syempre, under kay Mentor Dexter, andyan lahat, GMI community, yan. Pa-shoutout na lang. Sa Pilipinas! Andyan ba kayo? Hi! Andyan ba kayo? Parang hindi kayo kumain Ayan, so, syempre, grabe yung nai-imagine ko yung mangyari. Kasi, ang ganda na nangyari kasi isang account lang. Excited ba kayo? Yes! Excited ba kayo? Grabe, nakikita ko yung kagabuhan ni Mentor John Paul. Ang laki ng kinita, di ba? Ayan. Ilang taon ka ba, Prof? 24 po. 24, pero nag-sales sila ng nasa 800,000, di ba? So, under lang sa kanya. So, nakaka-excite yung mangyayari sa mga grupo ng bawat isa sa atin. Excited ba kayo? Yes! Sa grupo na mayroon ka? Yes! Kasi di ba lahat nagkaroon ng grupo? Sobrang grateful. So, excited na ako sa mga magiging event natin. Ayan. Yung health, yung tulong ng bawat isa, iba yung magiging energy. Kasi sa mga clients natin, kay Mentor Bill Bulawin, kay Brian Vive, kay Mentor Raquel Caprente, iba yung energy. Tama? Iba yung energy. Alam mo yun, kapag yung sinasamahan mo, malupit, di ba? Doon ka rin papunta. Kaya excited ako doon. Kasi kung ano man yung narating nila, sure ako, basta sumabay lang tayo, sasabay lang tayo. Sasabay ka ba? Yes! Sasabay ka ba? Yes! Sasabay na lang natin yung energy nila. Saan man sila patungo, doon tayo papunta. Yan. Thank you so much. I am Marisa Cutie and Dr. Beautiful Words. Basta. Big time po ito. Okay lang ba pag tinawag yung taong to? Di ba malakas na palakpakan? Okay lang ba? Yes! Siyempre, hindi ko na papatagalin. One of the EI founding partner, Sir Bill Bulawin! Wow, thank you so much. Wow. Music please. Concert. Kinakabahan ba kayo? Ako kinakabahan ako eh. Baka pumiyok. Medyo lumayo ako, may virus eh. Medyo nagkaubo si Paul. Grabe kasi kanta ko. I spent at least
I think 3 hours. Interview ko lang yung mga bisita ko. Galing kasi ako ng Davao. Ngayon, grabe ulan doon. Kaya medyo ako. Pero okay lang din naman. At least boses lang naapektuhan, yung tsura lang pa rin. Tapos ako pa yung first time ako makita. Okay. Wow. First time. Sabi nga nila, di ba? First time po makita, kayo din first time mo rin kayo makita. Yes. But anyway, sa mga ngayon na nakakilala sa akin, tinanong mo kasi kanina si Ambray, kanina ano gagawin na pala natin dito? Teka, sa ano ba tina-target natin? Ano bang gagawin? Sabi niya, ngayon lang to, parang sisel, pagkakilandan lang mo na. Pero next week, ano na to, bakbaka na. Yes. Sige, maganda yun. So since magpapakilala pa lang naman ngayon, I am Vil Manuel Mulawin. Yan po ang first name ko. Just call me VMD. Dati po akong artista, nagbago na ako ng ang daming bully rito. Short, tapos handsome. Sabi ko na, mahirap kumamay. Anyway, so dati din po akong OFW, just like Coach Marisa. I was once a former OFW sa mga hindi nakilala. For 12 years sa bansang Taiwan. Kaya marunong pa ako mag-Chinese. Ciao! 12 years. So dahil sa industry nito, nagbago ang buhay ko. Well, nagbago talaga. Sige, pananaw, everything nagbago. Mas lalo akong gumapo. Maganda naging result ko actually. Sa totoo lang, sa previous company natin, 3 naging bahay ko. Nagkaroon ako ng building. Sabi ko nga, paano pa kaya to na nung nandito na tayo with experience, may mga tao na, may leadership na, tapos maraming nabago. Kaya sabi ko nga, lahat ng sasabay, especially sa Quad Force. Quad Force, you are part of Quad Force. Grabe, mas lalong dadaming kikita ng sobrang laki. Now, sa totoo lang, parang maninibago pa ako how to share. Pero, ang nakikita ko lang is since lahat naman halos may background na pagdating sa network marketing, di ba halos lahat naman? Halos lahat, di ba? Sa amin, sa grupo namin, lagi ko sinasabi na since tayo naman ay mga resultado na, tapos galing tayo sa previous company natin, siguro, alam na din natin ano yung mga mistakes natin before. Tama? Kung ano man yung mga mistakes natin, huwag na natin dalhin dito. Para yung result mo doon, kung nag-debated ka sa resulta natin before, dito talaga, sigurado dapat ibang-iba na yung magiging result mo. Alam mo, may natutunan ako, life tips. That the universe will put you in the same situation over and over again if you don't learn. Learn from what? From your mistakes, how the way you think, how the way you talk, and how the way you act. Ibig sabihin, kung hindi nagbabago yung paano ka mag-isip, paano ka gumalaw, kung hindi mo binabago yon, yung mga past mistakes na yon, kahit nasa napakaganda na tayong kumpanya, which is Acentra, wala pa rin bagong resulta mangyari sa'yo. Diba? Tama? Kaya lagi hindi ko talaga makalimutan yung sinasabi ng mentor ko, if you always do what you've always done, you will always get what you've always got. Kapag inuulit-ulit mo lang yung ginagawa mo, which is hindi nagbibigay sa'yo ng magandang result, magiging ganun lang din yung result mo. So, anong gagawin mo ngayon? What are you going to do? You have to change. Diba? Sabi nga, for things to change, you have to change. So, anong gagawin natin? On this day forward, dapat may magbago na sa ginagawa natin. Diba? Dapat may magbago na. Kung before medyo, sa tingin mo medyo pabagal-bagal pa, kahit kaya medyo bibilis-bilisan mo na ngayon. Alam mo, natutunan mo ko Elon Musk. Sabi niya, kapag binigyan ka ng assignment,
na itong bagay na ito gagawin mo in the span of 3 years. Since yun ang goal mo, 3 years mong gagawin yan para matapos. Pero pag binigay sa'yo ang assignment at sabihin sa'yo, tapusin mo in 3 months, matatapos mo din in 3 months. Now the question is, which is my challenge for you right now, kailan mo makuha yung pagiging winner circle mo? Kailan mo kukunin yung income na 1 million na yan? Since sobrang ganda ng Acentra, kailan? 3 months? 6 months? 1 year? 2 years? O 3 years? Ang choice nun ay nasa iyo. Tama? Ibiliin mo ngayon. Ako kasi, nung sa previous company natin, 1 year and 4 months na hit ko yung first million ko. Kaya hindi pwedeng 1 year ko may hit ang first million ko rito. Ang tagal nun. Kasi nga, sa dati nga, 1 year and 4 months, dapat ito 3 months lang, kaya 6 months pinakamatagal. Pero 3 months lang talaga, dapat mahit mo na, di ba? Kailangan, bakit? Kasi nga, sa dati nga, matagal Matagal ba yung 1 year and 4 months? Pero dapat dito talaga, pinakamatagal na dapat 3 months. Kaya mo ba yun? Yes. Alam mo, sabi nga, kung ano daw pinaniwalaan, yun ang mangyayari. Tama? Yes. Kung gusto mo na magbago ng takbo ng buhay mo, unahin mo ng pag-uwiin kung paano ka mag-isip. Kaya I challenge you, each and every one of you right here, to change your mindset. Pwede mong pagalan ang success, pwede mo rin bilisan. Depende yan sa kung paano mo tanggapin. Your perception is everything. Paano ka mag-isip? That is everything. Bakit? Yun yung maging direction mo kung saan papunta ang buhay mo. Kaya guys, last but not the least, you have to believe in yourself. Bakit? Sabi nga, paglabas natin dito, dapat ibang-iba ka na. Dapat ibang-iba ka na. Believing in yourself is the first step to success. Maniwala ka, 3 months from now, winner circle ka na. And believe me, kung yan ang paniwalaan mo, yan ang mangyayari sa'yo. Bakit? Kung ano paniniwala mo, it gives you a direction kung paano ako gumalaw. Halimbawa, 3 months, isipin mo, winner circle ka. Anong gagawin mo? Iba yung galaw mo Iba yung hataw na gagawin mo. Pero, kung paniniwala mo after 1 year or after 3 years pa, kasi that is normal. 3 years ang normal bago mag-MC, ang galaw mo mabagal. Kaya I advise you, sa Centro International, ang bilis ng pagyaman dito. Iba yung kagata ng income Pero, yung previous na galaw mo, yung nakaraan mo, yun pa rin ang apply mo dito. Mabagal pa rin. Yun pa rin magiging result mo. Tandaan mo yan. Malinaw. Kaya ang gagawin natin. Ang sabi kanina, the universe will put you in the same situation over and over again if you don't learn from your past mistakes. So what will you do? Ano gagawin mo? Babaguhin mo ngayon. Paano ka gumalaw? Paano ka magsalita? Paano ka mag-isip? Doon pa lang magbabago ang result mo. All habits mo will not open new doors. Hindi yan magbubukas ng bagong opportunity or oportunidad or bagong sitwasyon sa buhay mo kapag uulit-ulitin mo lang yung mga dati mo pang ginagawa na hindi nagbibigay sa iyo ng magandang result. So what are you going to do right now? You and me, we have to change our habits into a productive one. Yes. Now, guys, thank you so much po. Medyo maglaba ng ating next time talaga, bibigyan natin todo 100% kapag wala nang sumasabi. Maraming salamat po. God bless you. Partner ng Acentra International, one of the founder ng Fast and Furious. Please help me welcome Sir Racket Ricafrente. Kaya pala po, kung malakas sa malakas! Grabe naman yan. Yan ang mga gusto mo mga energy. Wait lang, may kulit ko ako dito Wait lang, may kulit ako dito. Wala ko yung nilakad ko, hinihingan na ako. Ayan. So, by the way, magpapakilala po muna ako. Sino po yung mga hindi pa po kilala?
co-mentor and right now, isa sa founding partner ng Ascendra International. Good news kasi bakit marami ng result, marami ng magandang nangyari sa past na company namin. Diba? So good news kasi bakit dito sa Ascendra International mag-create ulit tayo ng panibagong resulta. Yes! Excited ka na ba? Yes! Excited ka na ba sa bagong result? Yes! Guys, ako mas nai-excite ako sa mga bagong resulta. Not even sa akin guys, but sa mga downline ko, excited ako na mga resulta na ilalabas. I think siguro mga bago magkatapusan ng August or katapusan ng August guys, mayroong isang leaders na naman na maglalabas ng sasakyan. Wow! Under sa hospital sa mga excited ako kasi sisiguraduhin talaga namin nyo na yung talaga yung mangyayari sa grupo namin. Alright? Kaya huwag kang mag-alala. Pag sumabay ka, darating ang time, ikaw naman yung magkakaroon ng result na yan. Alright? So guys, may tatlong ano lang ako na ipapakon sa inyo. Una, gusto mo maka-take off? Gusto mo mag-level up yung result mo? Gusto mo na bagong resulta? So ano gagawin? Ito guys, sabihin nyo nga po. Naiintindihan nyo ba yan? Tama ba? Yes! Pabasa mo! Yes! Mabot ka na sa ex mo. Hindi ka na mahal mo, guys. Nagpala ka sa akin. Hanggang hindi ka nakakamumpon. Hindi ka makakapag-create ng panibagong result. Bakit? Kasi ang palagi mong iniisip yung past. Nakuha niyo ba? Yes! So, ibig sabihin, hindi ito about sa love life, ha? Kung hindi about sa past na experience mo, about sa past na ginagawa mo dati pa, nakuha niyo ba ako? Kasi hanggat mayroong every time na humahataw ka, may mga mangyayari kasi na comparison, hindi ka makaka-take off. Nakukuha mo ba ako? Hindi ka makakapag-create ng result kasi bakit? Kumbaga, sa back ng mind mo, may iniisip ka pa rin na ganito, parang ganito, parang, di ba, ang dami mong comparison na nangyayari. Pero naniniwala ako pag naka-move on ka kaagad, maniwala ka sa akin kahit ibang resulta mangyayari sa inyo. Nakuha niyo ba ako? Kasi mayroon dito guys isipin mo kakasimula pa lang ng Ascendra, magkano kinita 100,000? Magkano kinita ng 18 years old 100,000? Magkano kinita ng 21 years old 70,000, 80,000? Tama ba? So ibig sabihin, itong mga tao kasi na to, nakamove on agad to. Tama ba? So kung until now, hindi ka pa rin nakakamove on, maniwala ka sa akin, hindi 100%, itututo mo yung galaw mo rito. Pero pag once nakamove on ka na, wala ka nang tinitingnan o wala ka nang iniisip pa na iba, automatic, gagalaw ka ng todo. Eh pag gumalaw ka ng todo, automatic yung resulta mo kakaiba rin. Nakukuha niyo ba ako? Nakukuha niyo ba ako? Eh guys, ako, marami ako nakikita ng mga downline ko, sa mga downline ko, sobrang thankful ako kasi bakit? Alam mo yun yung abilities nila makamove on. Kaya ngayon, makikita mo talaga kung sino yung totoo nagkakaroon ng result kasi bakit? Mas nakapokus sila kung ano yung present situation nila ngayon. Nakukuha niyo ba ako? Nakukuha niyo ba ako? Kasi pag until now, dala mo pa rin siya, hindi ka makakatino. Hindi ka makakamuto. Hindi talaga gaganda yung result mo. Nakukuha niyo ba ako? Kaya ngayon, okay na ba? Gawin mo to? Sabihin mo sa tabi mo? Tabi mo! Guys, i-ano ko nagsisipentabil ka. Tama ba? I-ano ko nagsisipentabil ka. I-ano ko nagkaka-100,000 ka. I-ano ko nagtutuwa 100,000 ka. Ito, gawin mo Ano sabi ko? Move on. Kasi bakit dito ka mag-create ng panibagong resulta? Eh naniniwala ko doon na mas more than pa sa kung ano yung nangyari sa past, yung mangyayari sa inyo. Nabasa? Hindi, ipo yan. Mabasa! Yan!
VIP ka. Tama ba? Tapos ang malupit at tigas pa ng mukha mo. Nakuha niyo ba ako, guys? Dito to. Ang gusto magkaroon ng result, napakadali lang guys, turuan. Naniniwala ko guys, wala naman masama na maging mabait ka eh. Pero may sukli. Walang bayad, pero grabe ang sukli. Nakuha niyo ba ako? Yes. Nakuha niyo ba ako? Yes. So ibig sabihin, start as new. Kalimutan mo yung dati. Ano ka ba naman? Hindi ka nga nagkakaroon ng result sa ganyan na ano mo eh. Diba? Sa ganyan na aspeto mo, di ka nga nagkakaroon ng result. This time, baguhin mo naman yung sarili mo. Nakuha niyo ba ako? Yes. Naintindihan niyo ba? Yes. Kasi na isang wala kang papaguhin, paulit-ulit yung ginagawa mo, na alam mo sa sarili mo, na wala nangyayari, automatically. Huwag kang mag-expect na may mangyayari bago. Tama ba? Yes. Kaya mo pa siya ng PVPIP ha? Nakuha niyo ba ako kasi ibig kami guys, sumusunod kami. Anong sabihin sa amin ng mga apply namin? Anong sinasabi ng mga mentors namin? Sumusunod lang kami. Kasi naniniwala ako yung mga taong sumusunod at mga taong panatanong, nagtatanong, sila yung nakakakuha ng tamang sagot. Nakuha niyo ba ako? Inang malupit nito, yung mga taong sumusunod, sila yung nakakakuha ng tamang resulta. Pero yung mga taong sumain, maniwala ka sa akin, iba yung result mo. Wala natin pahirapan yung mga sarili natin. Tama ba? Alam naman natin kung ano yung nangyayari sa iyo. Guys, ikaw may gawa niyan. Hindi kami. Sabi ko nga, anong choice mo? Diba? So ibig sabihin, kung hindi mo gusto nangyayari sa iyo, choice mo kasi yan. Ngayon, kung hindi mo gusto nangyayari sa iyo, di choice mo na baguhin yung result na mayroon ka ngayon. Nakuha niyo ba ako? Yes. Nakuha niyo ba ako? Yes. Hindi po ako galing. Nagpapaliwanag lang ako. Sadyang ganito lang talaga ako magsalita. Okay ba yun? Yes. Kaya mo tayo doon? Yes. Kaya mo tayo doon? Yes. Okay. Tapos, pasensya, parang spirit ng discipline. Ganyan ba? Tama ba yan? Mali? Basta na mabasa yun! Hindi naman ito binabayaran dito eh! Ang binabayaran dito ito! Nakuha niyo ba ako? Nakuha niyo ba ako? Guys, minsan, ang makikita mo parati yung mali. Pero yung maganda nagagawa mo na nagtayo mga tinitino eh. Tama ba? Ang maganda nagagawa, di mo nakikita, pero parati mo na lang nakikita yung isang pagkakamali ng isang tao. Tapos mag-iinot-inot ka, magtatampo ka, hanggang hindi na kayo nagkakaintindihan na pwede na mapag-usapan. So, babasa. Tapos ito, ay, basta ako piniyan. Yes, babasa na po. Yan, pamilya ba kayo sa mindsetting? Yan na naman siya. Ilang mindset na naman ako. Tama ba? Eh, ano kailangan gawin natin? Nandito tayo sa network marketing. Tama ba? Yes. Ayaw yung pinag-uusapan eh, ano naman siya apply, pinamindset na naman ako. Alam mo bakit pinamindset ka ng apply mo? Alam mo ba kung bakit pinamindset ka ng apply mo? Para? Kasi bakit pag hindi ka pinamindset ng apply mo, hindi ka manidisiplina. Ma. Nakuha niyo ba ako? Yes. Guys, sa past na life na mayroon ka ng time, minindset ka rin naman eh. Tama ba? Yes. Mag-aral ka. Tama ba? Magtrabaho ka para gumanda buhay natin, pero ang tanong, tama ba yung pagdisiplina sa'yo? Dito yung pinitay na dinidisiplina ka ng apply mo, ikaw pagalit eh. Tama ba? Ang malupit, ikaw
bakit magkadisiplina ka? Lahat naman nababago yung ugali. Tama ba? Yes. Pero pag hindi, naku guys, yung mga apply na nandito, lalo-lalo na yung mga matatagal na. Pag hindi mo pasipahin, hindi magagalaw eh. Totoo, kung hindi mo pajapin, alam mo yun, gusto, ay, papunta ka ron. Alam mo yun, gusto ng result, ayaw ng disiplina. Tama ba? Yes. Gusto ng result, ayaw gumalaw. Ano gusto mo? Tama ba? Nakuha niyo ba ako? Yes. Sabi ko nga sa post ko, gusto ng resulta pero mas maraming oras na mag-drama. Tama? Tama. Nakuha niyo ako? Yes. So ulitin ko sa iyo guys, hindi po ako galit. Alright? Gusto ko lang na maintindihan nyo na madali lang naman talaga magkaroon ng result kung susunod ka lang. Tama ba? Kasi uulitin ko sa inyo, pag ang gusto namin, ayaw mo. Ulitin ko sa inyo pag ang gusto namin, ayaw mo. Yung gusto namin na mangyari, hindi mangyayari sa inyo. Nakuha niyo ba ako? Ulitin ko pag yung gusto namin, ayaw mo. Hindi mangyayari yung gusto namin sa gusto mo. Nakuha niyo ba ako? Yes. Pero maniwala ka sa akin, pag yung gusto namin, gusto mo rin. Automatic, yung gusto mo, makukuha mo. Yes. Ganun lang kasimple. Okay ba yan? Yes. Naiintindihan niyo ba? Yes. Kailangan ba? Kailangan mo ba? Yes. Status nyo? Yes. At kailangan yung galaw mo may disiplina. Okay ba yan? Yes. Guys, yun lang po. Thank you so much. Oh, kilala niyo to guys? Yes. Mabigay ang Titans! Diba? Si Sir Junel, di ba wala pa rin? Dapat wala pa rin. So, syempre, hindi ko na mapatagalan. One of the founding partner ng Asana International, please help me welcome Sir Nino Brian! Hello? Hi! Yan. Tinamaan kayo ng magaling. Tatamad-tamad kasi. Tama ba? Yan. Magaling ba si Master Rocky? Yes. Magaling ba si Upline Dean? Yes. Yan. Siyempre, yung mga nag-share kanina, palakpakan naman natin. Si Ma'am Jen, palakpakan na. Kumita siya ng 126 in just 3 weeks. Yan na ba yung palakpak? And siyempre, I know, marami na dito ang kumita ng malaki. Tama ba ako? Yes. And balita ko mamaya, maraming mag-claim ng cheque. So, hindi ko na isa-isahin para mabilis tayo dahil meron pang magsasalita aside sa akin. Tama ba? Yes. So, congratulations po sa bawat na mag-claim ng cheque ngayon at sa mga susunod pa na araw. Excited ba kayo doon? Yes. So, 1 week tayo ngayon, araw-araw ang investment, araw-araw pwede mag-cheque. Tapos next week, weekly yung cheque natin. Tama ba? Eh, mga pwede, yung mga harabol, pwede pang humabol. So anyway, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. Pwede ba palakpakan natin? Guys, gumawa na kami ng ito another development sa community natin. Gumawa na kami ng pangalan ng team. Ng pangalan ng magiging community natin. Kasi 4 tayo na team na pinagsama-sama. Tama ba? Yes. So kung naalala nyo last week, ano yung topic natin? Collaboration. Tama, so nagkaroon tayo ng collaboration. Excited ako na ipakita sa inyo. Siguro the following week, ipapakita namin, ilo-launch natin yung pangalan ng magiging community natin. Excited ba kayo doon? Yes! Kasi parang kung nakita nyo yung poster kanina, nandun na ata yung logo natin. Tama, so ilo-launch natin yan and abangan nyo, magkakaroon na tayo ng mga events offline. Nami-miss nyo na ba yung Fast Up? FFI team. So good news,
Kaya ang pangalan ng community natin, sabihin ko na ba? Yes. Sabihin ko na, ang pangalan ng community natin, Quad Force. Ayan. Quad, ibig sabihin, apat. Yan. Quad Force. Pinag-isipan po ito ni Master Rocky. Hinabot kami ng mga alas 3 ng madaling araw bago natapos yung pag-uusap sa pag-create pa lang ng pangalan. Kasi kailangan yung pangalan natin, pangalan pa lang, pantikmaan na. Diba? May impact na kaagad, Quad Force. Diba? Yung force, ibig sabihin, apat na puwersang pinagsama-sama. Diba? Eh, ibig sabihin, wala kayong choice. Yayaman talaga kayo dito. Diba? Dahil pinagsama-sama natin ang team, ito yung mga malulupit na community previously sa previous company natin. At lahat po ito may napatunayan. Lahat po ito nagkaroon ng magandang resulta, okay, sa ganitong industry. Kaya I'm sure guys, ano lang kayo, kumbaga sabi nga, sabayan nyo lang, sabi nga ni Mentor Rocky, mag-move on na tayo at simulan natin yung mindset natin. Okay, at pinaka-importante yung disiplina, yung sinabi niya kanina. Kasi bakit? Yung driver ng Quad Force, lahat po ito resultado. Kaya, sabi niya nga kanina, kailangan mo na lang sumunod. Kasi pag hindi ka sumunod, hindi mo talaga makukuha yung resulta na gusto mo. Tama? Okay. And syempre, ipopromote ko lang din, no? Kasi ako yung natasan sa mga updates and promotion. No? So, every Tuesday, okay lang ba na all out tayo dito sa headquarters natin? Yes! Tama? Para ganitong community, dapat nag-uumapaw tayo dito. Ang goal natin, sobrang puno natin itong headquarters natin, seminar room ng Ascendra International. Okay? So, every week, Tuesday, 2 p.m., all out tayo lahat dito. Kaya. Kaya dapat nakaset na yan sa alarm ninyo or sa utak ninyo na pag Tuesday, magkikita-kita yung Quad Force community. Okay na ba yun? Support tayo. Tapos, every 6 p.m. naman, ito yung AIF. Okay? Yung Ascendra International Forum. So ito naman yung time na maghahakot tayo ng mga guests. Doon sa may mga guests, may mga first timers, may mga invite, 6 p.m. natin papa-attend para maintindihan at makita nila yung negosyo na meron tayo. Tama? So ulitin ko 2 p.m. gathering natin. Marami kami ituturo sa inyo, mga trainings, katulad nito, season. Yung season gagawin natin every month. Gusto nyo ba yun? Yes! So makikilala nyo yung mga kumikita ng malaki monthly, no, magsasalita dito. And yung natitirang 3 linggo, Tuesday ng 2 p.m., may mga ituturo, ibabagsak kami sa inyo ng mga bago. Are you excited? Yes! Pag-meetingan namin yan right after matapos yung meeting natin. Mamaya, alas 6, ako po yung speaker. Okay? So siyempre, huwag kayong aalis, huwag kayong uuwi. Tama ba? Attend tayo ng AIF natin. Kasi last week si Master Rocky. Diba? So next week siguro si Applied naman. So support tayo lahat. Kaya ba natin yun? Yes! Support pa tayo lahat? Yes! Yan. So yun po yung routine muna natin. And abangan nyo, gagawa kami ng page, no, para sa buong community ng Quad Force. Para doon tayo mag-update ng mga mangyayari sa buong community natin. I know, bawat team may mga page na tayo. Yes. Tama ba? Siyempre, yung FFI meron, yung ELCO meron din, tsaka sa amin, Titans meron din, and of course, yung kay Upline Marlon. Ang tawag sa pangalan ng team niya is Aces. Tama ba ako? Yun. So, 4 yan ang pinagsalin-salin. Kaya excited ako, guys. No? So, anyway, wala nang oras. Excited na ba kayo sa next speaker natin? Yes! Siyempre, bago ako matapos, ibabalik ko na kay Sexy na host natin. Magaling ba yung host? Yes! Paano naman? Ayan, palakpakan naman natin guys yung outline nila, guys.
Gusto